Welcome mga papa. Ito po si Ingo at kasama pa rin natin ang host ng pinaka mabilis umangat na podcast. Walang iba kundi si Tristan Ting, ang host ng Konichi Mates. Hindi. Konichi Mates, pakinig kayo niya na. Siyempre, dialogue natin yan. Uy, Konichi Mates, makinig kayo niya na. Magre-release ulit kami ng episode this Thursday. Kasi laging ang sinasabi ng mga tao, ito yung, actually alam mo yung Konichi Mates. Ano lang yan parang secondary podcast lang yan naman nakikinig eh. Mga nakikinig ng Tatayhood pag walang release si Tatayhood. Or pag wala pang release yung Buhangin Brothers. Or wala pang release yung Cool Pals. Doon lang sila parang overflow lang. Yun lang yun. Overflow lang. So, kaya ginagawa ko, minsan tatagal lang kung mag-release ng Konichi Mates. Para biglang, kumbaga para mamiss naman kami. Mamiss naman nila si Masahiro. Yung panggagago ko Masahiro. So, miss ba nila yon? Feeling ko, si Lance Leland Canlas. Yan yung gusto niya lang naman dun eh. Hanggang dito nga, gusto niya daling ko dito yung panggagago ko Masahiro. Ay, kanina pa sasabi, tatayhood to. Hindi tayo Konichi Mates. Pero ang tagal natin hindi nakapag-record, Ingo, kasi... mga 8 days, 8-9 days. Ganun talaga pagka adulthood na eh. So, mahirap eh. Kasi ang daming masasabi natin quote-unquote problema sa adulthood na yung tipong walang nagsabi sa atin, walang nagturo sa atin na ganito pala yung haharapin natin ngayon. Tangina na, parang kunyari, parang hindi yung kagaya lang yan Konichi Mates na yan, na parang puro kagaguhan lang. Di ba? Sorry. Tatayhood to. Hindi, totoo yan Ingo Kasi, yun nga, ang dami nating mga na-encounter bilang mga grown-ups or adults. Na parang hindi naman natin alam nung bata pa tayo na tangina, ganito pala pagka matanda ka na. Kasi ito nung bata tayo, bigay example. Nung siguro nung mga 13 years old tayo, ganyan. Nagmamadali tayo na gusto ko na mag-work. Para sariling pera. I am in control of my life. Yan. Tsaka gusto ko din tumanda para makapasok ako sa sinihan. Yan mismo. Di ba? Para makapanood ako ng pelikula ni Rosana Roses. Gusto ko maging manda na ako. Gusto ko mapanood yung Matrikula. Tsaka yung Patikim ng Pinya. So, tsaka Scorpio Nights na for the record, hindi ko pa napapanood. Hindi ko pa napapanood yung Scorpio. Yun, iba mga ganun. Kasi wala ka pa sa tamang edad. Tapos nung tumanda ka na, fast forward. Ito nga, unang-una, naramdaman ko, yung hindi natatapos yung nung nagtatrabaho na ako nung nagtatrabaho ka na, biglang naisip mo, yung pera mo naman pala, na kinikita mo, hindi lang naman yung pera mo para gastusin mo para sa sarili mo. Unti-unti, nagpa-pile up yung bills na parang ilang years na ako nagtatrabaho, 25 years na ako nagtatrabaho, or 28 years na ako nagtatrabaho. Yung bills hindi pa rin natatapos. Ganun pa din. As in, walang katapusan. Kuryente, tubig, groceries. Dati nga wala pang internet eh. Grocery. Gas. Papasahin mo. Gas. Credit card. Tapos nung naging tatay tayo, pagkain ng mga bata. Ako, sa case ko, yung sports ng mga bata. Yung mga sa school, say din pala, yung sa school stuff ng mga bata. Yung tuition fee, yung sabi mo nga, yung extracurriculars, tsaka yung tuition fee na yan.
every year nagkakaroon. Ewan ko lang, Tristan, kung na fully paid mo siya in one sitting. Pero pag ginawa ko yun, to be honest, kakain ako ng sardinas ng 3 buwan. Ganun. Pero tingin ko hindi ka na makakain ng sardinas, Ingo, kasi meron ka namang marami, magkakagout ka lang kasi merong mud crab farm sa bahay mo. Mag-harvest ka lang ng mga pwede ko ba i-promote na dito yung business mo, Ingo? Saka na muna pag may page na. Kasi baka... Pero kung gusto niyo umorder ng mga mud crab, ipopromote ko pa rin kahit sabihin Hingo na hindi. Kung gusto niyo umorder ng mud crab, pwede kayong mag-message sa Tatayod page or message si Hingo directly sa Instagram or sa Facebook. Nakita ko yung mga nagtataba. Mga babae ba yung mga yung mga binibenta? Karamihan, mga babae. Alam mo naman ako, may ikaw sa babae. Babae. Oo nga. Pero may iba lang tayo kasi dito, bawal magbenta ng babae na crab. Oo. Lahat lalaki. Yung kasi daw, para, ewan ko kung anong pauso dito. Para pero yung breed. Para daw yung breeding, ganyan. So, tsaka isa pang naalala ko doon sa bills na hindi natatapos, Ingo. Eto, guilty ako dito Yung mga online subscription ko. Kasi minsan, hindi mo, kala mo free. Sabihin, 1 month free sa sa Disney Plus. Trial. 1 month free, tangina trial to. Sige. Tapos, style lang nila yun kakalimutan, para makalimutan mo na nakasubscribe ka. Tapos magugulat ka, tangina kumaltas. Oo nga. Speaking of trial. Speaking of trial pala, yung mga listeners natin, punta nga pala kayo sa patreon.com/papapatreon. May free 7 days trial kami. Subukan nyo lang. Lalagay nyo lang yata yung credit card nyo doon. So yun, may ganun di ba? So, parang, kahit yun nga, yan, yung mga free trial na yan, kahit hindi mo na nga pinapanood, naniningil pa din. So, parang wala siyang katapusan. Ang pangit na pinasok natin yung Patreon dito kasi paano pa sila magpe-Patreon kasi dadagdag pa yan sa natapos na bills. Pero yun lang, actually yun nga, sa episode na to gusto lang namin yung i-rant na, hindi naman i-rant, pero tingin ko kasi parang lahat naman tayo makaka-relate dito sa mga sasabihin natin na to So ano ba yung susunod sa listahan natin, Ingo? Yung ito yung isa sa mga paborito ko dito sa listahan namin ni Tristan. Iba't ibang level ng anxieties. So, siyempre, kapag matanda ka na or kapag adult na tayo, yung anxiety natin is hindi lang dahil wala akong pera or makakain ng pamilya ko. Pwede ring may anxiety ka dahil, baka mali itong ginawa ko sa trabaho o kaya, na-delete ko yung database ng ng kumpanya. Yung mga ganong klaseng mga anxiety na mga tipong ka na, kumbaga na-stress ka na, may halong stress or yung anxiety na putya, na-like ko yung picture ng ex ko. Baka makita ito Sinuzoom in ko lang naman Sinuzoom in ko lang naman Tapos biglang na-like ko bigla. Okay, yun. Yung mga ganong klaseng anxieties. Pero, kidding aside, yung pag tumatanda ka, meron ka ding kumbaga kung bata ka, meron kang fear of missing out. May similar situation din pag tumatanda ka. Yun yung potentially mag-cause din ng anxiety mo na baka lahat, especially sa ngayon na panahon ng social media, may possibility na buti pa sila may ganito or kinasal na sila. Tapos maging anxious ka, magkaroon ka ng sarili mong anxiety. Alam mo, totoo yan, Ingo Up, kasi recently pinagdadaanan ko rin yan na yung nang nabanggit mo yung dalawa yung nakuha ko dito sa sinabi mo yung yung sa anxiety. Yung una kong sasabihin sa anxiety, isa sa mga anxiety ko araw-araw is yung kailangan ko mag-decide kung anong ulam namin araw-araw. Anong kakainin ng mga bata. Pinag-aawayan namin ng misis ko na para sabihin ko,
Di ako kasi, kunyari, pag magpe-prepare ako ng mga baon, kung ano yung kahapon, para kumbaga bawas mental load. Oo, tama. Yung kahapon, araw-araw yung kinakain ng mga bata na baon nila. Mm. So, minsan, nagsasawa rin yung mga bata. Tapos, sasabihan ako ng misis ko, kasi paulit-ulit yung nilalagay mong pagkain. Oo. Dapat ibahin mo. So, yun, parang sa akin, medyo meron akong konting anxiety pagdating doon. Tsaka syempre, kakainin namin. Minsan, ginagawa na lang namin, may stock kami sa rep. Pero, gagawin namin, sabihin ko kay Liz, tara, kain na tayo sa labas. Kasi minsan ayaw mo namang magluto. Kasi may puta, pag nagluto ako, marami pang huhugasan. So, yun. Tapos yung pangalawa, yung nabanggit mo, yung sa panahon ng social media, na makita mo, tangina, itong tao na to, ang yabang naman ito Ba't parang napakaganda ng buhay nila? Tapos nakita mo, itong tao na to, parang alam mo naman to, ano naman to gago to. Pero ba't ganun? Parang sobrang sila, parang napaka-hashtag blessed nila, parang ganun. So ako lagi kong naisip na parang, ang naisip ko lagi, na parang, hindi ba sapat yung pagkakaroon ng good character? Na parang hindi ba ako nare-reward sa pagiging mabait ko? Hindi ko sinasabing mabait ako pero yung iniisip ko palagi na parang, ba't ganun? Parang hindi ako nare-reward sa paggawa ko ng tama. Kasi, sige, fine, sasabihin ng mga nakikinig, si Tristan, anong sinasabi mo, mabait ka? Or ginagawa mo mga tama, napakakupal mo So, hindi ko sinasabi mabait ako. Pero, ang sinasabi ko, parang nararamdaman ko minsan na parang, ba't ganun? Tulad nito, isang example, sila Flood Control Project. Nakita mo, grabe yung mga ninakaw nila. Tapos ako, sabihin ko, ako naman, I've been honest. Nagtatrabaho ko ng honestly, ginagawa ko lahat ng tama sa buhay ko. Pero, ang gusto ko lang naman pakainin yung pamilya ko, buhay yung pamilya ko. Hindi ko kailangan ng billions. Pero ba't ito nangyayari sa akin to? Bakit ako nawawala ng pera? Bakit hindi maganda yung takbo ng career ko ngayon? May mga ganun akong tanong na parang, sa akin lang naisip ko, parang, lagi kong iniisip na, parang wala namang, parang yung kagaya ng sa intro mo na parang wala namang nag-warn sa atin na madalas, pagka meron kang qualities na, ano tawag dito, na lumalaban ka ng patas, honest ka, a lot of times, siguro 7 out of 10, yung mga tao will take advantage of that trait na meron ka, na lumalaban ka ng patas. Ako, sa isang example sa akin yung sa trabaho. Pagka may kailangan gawin, kahit hindi ko trabaho, gagawin ko yan. Pero makikita mo, tangina yung mga ibang utos lang ng utos, sila yung napopromote. Na parang ako, lagi kong tangina mo, tanga ka Pero ako, alam ko ito lahat Pero ba't ganun? So, madalas, natitake advantage yung pagiging patas mo. So, walang nag-warn sa atin nun, nung mga ganung bagay. Yun lang. Gusto ko lang siyang ihinga. Pero maganda yung sinabi mo na doon sa lumalaban ng patas, pero kahit patas kang lumaban, iba pa rin yung iba yung umaasenso, yung hindi patas lumaban. Kaya pupunta tayo doon sa next point natin na gaano ba katagal dumating yung asenso? Oo, kasi sabi nga nila, di ba? Tristan, eto, lumakay ako na sinabi sa akin, Tristan, sipagan mo lang mag-aral, aasenso ka. Pag nakatapos ka, aasenso ka. Wala pa akong billions Ako, wala din ako. Wala pa ako millions Pero ang hirap talaga. Diyan sa Australia, hindi ko alam kung paano yung kalakaran diyan. Pero dito sa Pilipinas kasi, ang laging nilang sinasabi ay huwag kang makontento sa day job mo. Lagi kang may sideline dapat. Kasi yun yung sinasabi nilang magpapa-asenso sa'yo. Pero parang ang hirap naman magkaroon ng sideline na magkakaroon ka ng consistent cash flow na hindi ka masisiraan ng ulo dahil sa kakaisip mo doon sa kung paano mo ba-balance yung day job tsaka yung sideline mo. Kaya ang tagal din. Parang enough lang yung
income mo sa iyong sideline tsaka doon sa day job mo para maging kahit pa paano comfortable ka. Comfortable meaning nakapag-aircon ka na, hindi ka na babahala sa electricity bill, nakakain ka ng Burger McDo kaya Big Mac kung kailan mo kailan mo gugustuhin. Yung mga ganong klaseng ganong klaseng comfort, convenience. Pero wala pa yun doon sa point na punta kaya ako sa Europe next week. Yun, wala pa sa ganung level na pag-asenso. Diyan ba sa yung tipong ganito, isasabi mo kasi, yung naisip mo na gantong klase ng asenso na punta pala ako ng Europe. Parang si Masahiro. Naisip niya, tangina may basketball na laro sa Cool Pals tangina makauwi nga. Makapag-basketball nga sa Pilipinas. Yung mga ganong asenso pa. Tapos last week lang, bumili ng iPhone 17 Pro Max, 1 terabyte, fully paid. Ay pucha, fully paid. Tapos kulay orange. Kulay orange dapat yan. Kulay orange. So, tangina, paano ako magiging ganito? Wala Pero yun nga, pag inisip mo, ang na-realize ko dyan, sa ganyang, mga, yung sa success, hindi siya parang hindi siya instant talaga. Minsan nga, feeling natin, hindi natin naabot yung success. Kasi minsan, yung goal natin sa buhay, gumagalaw siya. Diba? Parang, ito, nakakuha ko na to. Susunod. Moving target siya, kumbaga. Laging moving target And minsan, hindi siya next day. Minsan nga next decade. So, and isa pang na-realize ko, ito habang kanina nang tumatay ko. Maraming salamat sa detalye na yan. Okay. Salamat. Na-realize ko, kasi nga, di ba yung sinabi ko kanina na parang, ba't ganun sila ang successful nila, ganito. Tapos ako parang, feeling ko wala, ganito. Mali yung tanong ko na bakit sila ang asenso nila. Dapat yun, kasi ang nangyayari yun, hindi siya hindi, ano tawag dito? Hindi siya, kumbaga, hindi ko kino-question kung bakit sila asensado More on, naiinggit ako sa kanila. Yun yung na-realize ko. Kasi nga, di ba kasi mahilig akong mag-self-reflect at mag-isipin kung tama ba itong naiisip ko? Tama ba ito lahat? Lagi kong iniisip na gano'n na parang ina-analyze ko lang siya na parang siguro, tas ang maling tanong, mali yung tanong ko na bakit sinasabi ko na bakit sila ganito, bakit sila ganyan? Tapos ako ganito. Hindi, mali yung nagiging mindset ko pala na gano'n Ito, speaking of mindset, maganda yung mindset ni Lance Leland Canlas na yung mag-basketball ka na mamahalin ang gamit mo at makinis ang kilikili mo tulad ni Masa, yung asensado. so yun lang na parang na-realize ko lang yung ganung pag-iisip din is more on parang naiinggit ako. And siguro hindi ko lang inaamin na naiinggit ako na kasi parang buti pa sila ganun. Ako nga ginagawa ko lahat ng tama, ba't ako hindi ako naging kasing asensado nila? Parang nagkakaroon ng comparison na parang dapat hindi yun yung nagiging mindset ko. Nakagaya ng sinabi ni Mark Reyes, comparison is the thief of joy. Sinabi ko rin yan dati. So, yun nga. Kinakain ko lahat ng mga sinabi ko. Pero may point ka dun, Tristan, na yun nga, yung sinabi ni Mark Reyes na comparison is the thief of joy. Kasi naalala ko, nung panahon na gusto kong mag-sideline, gusto kong magpares, ganun. Parang pinag-aaralan ko, parang iniisip ko na siguro naman mas magiging successful ako kaysa dun sa mga nakakita ko na nagpapares-pares na nagkakarinderya, yun, dahil una, may day job ako na kaya kong pondohan yung pares na yun. Tapos, hindi naman sa pagmamaliit sa kanila, pero feeling ko naman, nakapagtapos naman ako ng pag-aaral. So, feeling ko, quote-unquote, matalino ako. Pero nung pinag-aaralan ko yung logistics, yung mga details na kailangan kong pag-aralan, yung marketing, parang hindi ako kikita dito Parang, bakit sila kumikita? Paano, ano yung meron sa kanila at naging successful sila kahit na
inutang lang nila sa Bombay yung capital nila kahit na hindi sila Kailangan nakatapos. talaga Bombay O sige, inutang nila sa sa branch manager ng isang local bank yung capital nila. So yun, so talagang hindi sa ngayon dito sa sitwasyon namin dito sa Pilipinas, parang hindi mo din masasabi kung kung may formula ba for success yung sure success Kasi ayun nga, katulad nga ng mga nagpapares sa gilid-gilid, kahit na wala sila rin yung mga traits nung mga professional, yung mga nakatapos, yung may kapital, pero kung makakita mo, pinipilaan at ano yung usually mura na, pinipilaan pa at masarap yung kanilang maliban kay Diwata, wag tayo doon. So Pero anyway, pinipilahan si Diwata, di ba? dati. Oo, ngayon hindi na. Oo. Ano kasi, asshole So yun. Okay, Sorry. susunod. Speaking of yung gusto mong maggawa ng di ba, ng isang business. Ang naisip ko, itong susunod yung isa pang hindi natin na-realize na sa buhay natin, tayo lang yung project manager, wala tayong team. Kumbaga, ikukumpara ko lang sa opisina. Kasi sa opisina, ikaw yung manager, pero meron kang team na gagalaw para sa'yo. Sa totoong buhay, pag meron kang kailangang gawin, iuutos mo, pero may pa rin kumbaga, nandun pa rin yung kamay mo, hindi mo pwedeng basta-basta ipaubaya lang. Kunyari, kagaya nung yung sinasabi mo na gusto mong pares business. Oo, pwede mo iutos, pero habang nag-uumpisa ka, hindi mo pwedeng iutos yan. Kailangan yan, lahat yan. Ikaw Hands-on pa rin yung talaga, no? gagawa. Hands-on ka dyan. Parang itong podcast na to. Hindi na natin maiutos kasi wala na tayong pambayad Kaya kung gusto niyo kaming tulungan na may pambayad, ito, nandito sa screen. www.patreon.com/papapatreon. So parang ang hirap. Parang, ito kagaya ng sinabi nito ni Carl Owen Policarpio. Yung diskarte, sariling diskarte mo. So, ito, bibigay example. Ikaw yung sa day-to-day lang na buhay ikaw yung nagpaplano ng budget, ikaw yung taga-hatid sa school, ikaw yung taga-ayos ng bahay. Well, kung kunyari single Tapos pag ngayon pa yung laman ng rep nyo, kailangan minomonitor mo kasi yung iba doon baka expired na yung gatas, expired na yung mga gulay. Lahat yung putang ina, parang sasabog yung utak mo. Ako ganun Ako swerte ko kasi yung misis ko, siya yung nag-iisip niyan lahat. Parang mas matindi yung niya yung capacity ng mental load niya. Ako hindi ko kaya Yung sa mga pagbabudget lang. Hindi ko siya talaga kaya. Kaya mula nung naging boyfriend-girlfriend kami, yung pera ko, binibigay ko na sa kanya Tapos sabi ko, basta bigyan mo na ako pera kasi mauubos ko yan lahat. YOLO ako YOLO type of guy ako na parang, basta masaya tayo, okay na. There's no tomorrow. Pero ganun So, yan, pati yan yung ang ginagawa ko lang talaga yung tagahatid nga lang tsaka taga-sundo sa school. It takes a lot of toll in my mental load na nga So, yun, parang ang madami kang kailangang intindihin. Ang dami mong inaasikaso na idudugtong ko lang sa isa ko pang point na yung feeling na lagi kang pagod. Yan, ito. Nakaupo lang naman ako Nakaupo lang naman ako sa bahay. Kumbaga, hindi nakaupo sa bahay. Kumbaga, nakaupo lang naman ako sa trabaho. Pero yung constant state of exhaustion, parang hindi ka naman pagod dahil nagpuyat ka or tumakbo ka, nagbuhat ka ng mga hollow blocks, nag-construction. Hindi. Meron lang talagang
ewan ko kung sa mga nakikinig kung kayo mismo na experience nyo rin to. Yung parang pakiramdam nyo, pagod lang kayo. Mentally exhausted, kumbaga. Yan. Parang mentally exhausted ka. Na parang minsan, ako, kunyari, kakausapin ako nung anak ko tungkol sa mga dinosaur or tungkol sa mga trip niya. Hindi na ako makafollow. Kasi yung parang naka-screensaver na lang yung utak ko. Oh, siya. Tapos, siguro kasi minsan madami kang iniisip na parang may schedule na ganito, may gagawin na ganito, sa weekend ito yung gagawin namin, may kailangan akong inumin na gamot, or meron akong trabaho, may schedule, may check-up. Lahat yan tumatakbo sa utak mo. Tapos pagdating pagkapatapos na yung araw, pag nandiyan na yung mga anak mo or pamilya mo, pag kinausap ka, parang ano na lang sa akin, oh yeah, gano'n lang. Gano'n lang ako lagi. Okay. Ang hirap pa, mag-i-English ka pa. Pero buti nga ito talaga nakakaintindi ng Tagalog So, minsan talaga, ganito. So, ayun. Pero yung ayun, yung feeling na yan, feeling ko makaka-relate sila doon sa next na point natin. Na dahil nga ikaw ay isang project manager, sige, basahin muna natin yung sinabi ni Mark Reyes. Ayan, to. Sabi niya, siguro if perspective mo sa mga ginagawa mo is kailangan instead of gusto ko gawin, dun siguro mas na-exhaust. Totoo, tama. Parang kunyari ito, yung pagpa-podcast. Gusto kong gawin to hindi naman ako napapagod. Pero feeling ko, nakakaagaw pa nga to ng oras para sa pamilya ko. Tapos hindi naman nagpe-pay-train yung mga tao. Pakawapo tayo. So, yan. So, Ingo, sorry. Ito, katulad sinabi mo nga na ikaw yung maging project manager ng buhay mo. Kasi, minsan yung pagmamanage mo ng life mo and potentially life din, to some extent, life din ng family mo. Minsan nagiging mag-isa ka na lang sa battle Especially if pinoprotektahan mo yung wife mo, yung kids mo sa stress. For example, kulang ka pala ng pera, wala kang pang tuition fee. Parang hindi mo na i-stressin yung may bahay mo na wala nga kulang pala yung tuition fee. Or kulang pala yung sahod ko ngayon or kung ano man. Especially, inano ko lang sa financial dahil yun yung pinaka-relatable So, parang ang mangyayari, dahil nga gusto mong protektahan yung family mo na wag sila ma-stress and just go on with their lives, ikaw, as a person na may provider mindset, ikaw yung didiskarte kung paano ma-bridge yung kakulangan ng finances mo para ma-meet yung needs nila. Sabi natin, yung biglang nagkaroon ng sakit, hopefully wala naman. Biglang nagkasakit yung isa sa mga anak. Then saktong-sakto lang yung pera nyo. So para hindi mo ma-stressin yung may bahay, sabihin mo, may pera pa tayo dyan. Pero in reality, umuutang ka na pala sa Bombay o kaya sa bank manager ng isang local bank dito. Sorry naman. So yun yung medyo naging lonely na kaya din may mga ibang tatay na kailangan magpatingin sa professional pagdating sa stress nila dahil nga sa sobrang pagkimkim nila dahil medyo macho society pa rin tayo to some extent hindi na nila i-share yun sa kanilang may bahay which pwedeng mali. Pwedeng mali. Pero yung ba speaking from experience ba yan na kinikimkim mo lahat ng mga ganyang mga stress sa buhay mo na parang ayaw mong mamroblema yung yung may bahay yung ko? partner mo? Oo. Kasi minsan nakakita ko siya na parang tulala, meron siyang sariling
shit going on sa life niya. So, iniisip ko, hindi, kaya ko pa naman to. Kaya ko pa naman solohin to. So, hindi ko na sinasabi sa kanya na mapuputulan na para tayo ng tubig o kaya kuryente. Ganon. Grabe naman. Parang hindi ko naman ma-imagine na mapuputulan kayo ng kuryente. Parang hirap na hirap sa buhay. Pero totoo yan ha. Seriously, on a serious note, yun nga, yung sinabi nga ni Ningo, karamihan din kasi ng mga lalaki meron ng yung macho pride or parang may pride. Huwag na natin sabihin macho. Merong pride na parang di kaya namin to. Na madalas, minsan nga maski sa mga closest friends natin, hindi natin sinasabi kung anong pinagdadaanan natin eh. And ang hirapan nito, pag nagsabi ka sa mga kaibigan mong mga kapwa mo lalaki, na tayo na ito pinagdadaanan, yung lolokohin ka, aasarin ka. Or minsan nagiging joke. Kasi yun nga eh, ganun yung mga lalaki, hindi talaga masyadong nagsasabi. So, kung nandun ka sa point na parang nalulunod ka na, maganda nga yun. Try mong kumausap ng tao na walang bias. Ako normally, ako maswerte kasi ako dahil yun nga, nakakausap ko yung misis ko sa mga ganyang mga bagay. Pag meron akong mga bagay na parang feeling ko nga minsan, tangina, sobrang napaka-drama queen ko naman. Pero sasabihin ko sa misis ko, komportable akong sabihin sa kanya. And siya lang hindi magsabi sa akin, hindi kasi dapat ganito. And hindi ko na pinipili na sabihin sa mga ibang mga kaibigan, sa mga ibang mga tao. Well, minsan nagkukwento ako dito kay Ingo, yan, kay Fade, nagkukwento ako niya ng yung mga seryosong mga topics or mga seryosong pinagdadaanan ko sa buhay. Nakukwento ko sa na nagdi-Discord din kami. Kaya minsan, pumasok din kayo sa Discord ng Tatayod para tumambay kami ulit doon. Kasi open yun sa kwentuhan. Nakakatawa yung pag-promote ng Discord Hindi, totoo yan kasi totoo yan tumatambay kami sa Discord para makipagkwentuhan talaga. Recently lang, hindi kami masyadong nakakatambay kasi nga, alam mo na, being adults, minsan may mga responsibility ka. Pero yun nga, minsan, try naming mas maging dyan. Mas maging active dyan sa Discord. Ito, babasahin ko lang to kanina, hindi ko na sabi kasi nito ni Tricia Maria Luis Ramos, sabi niya, na para bang hindi ka napahinga yung pahinga. Oo nga, tapos magdi-Discord pa nga kami, di ba, sa pagpapahinga namin. Pero yun, totoo. Minsan sa akin nga, yun nga yung pahinga ko eh. Pag nakikipag-usap ako sa mga ibang tao. Ito sabi ni JJ, Tatayhood versus the Broden. Mga kaibigan namin yan. Huwag niyo naman kaming pinag-aaway. Sabi nga ni Makoy, dapat pinag-aaway niyo kami sa mas sikat. Huwag niyo kaming sabi ni Makoy sa Matching Chismisan na. Sabi niya, tangina, ba't ba ginagawa? Pinag-aaway kami sa Tatayhood. Yung Matching Chismisan, pinapaaway sa Tatayhood. Pinag-aaway niyo yung Tatayhood tsaka Matching Chismisan. Sabi niya, huwag niyo naman kami huwag niyo kaming itapat sa mga hindi naman sikat. Tapat niyo kami sa Chismisan tsaka Cool Pals. Sabi ni Makoy. Doon sa episode, sinabi ni Makoy yan. Nag-guest kasi ko doon eh. Saka tapat niyo, kung pag-aaway niyo kami, tapat niyo kami sa The Dog Show Diva. Oo, tama. Makoy Dogs, tsaka ni Baus, tama? Oo, Baus. Oo, doon niyo kami, Huwag sa Yun yung itapat. Tsaka yung kay sino yun? Kay Petra Malimuyak, tsaka kay sa Chicks to Go. Go. Chicks to Go. Kami yung lalaking Chicks to Go. Di ba? So, pero kinlame, Pero ito, susunod natin. Ay, go. Sige, sorry. Meron kang ayun. So, maganda yung point ni Tristan na ngayon ko lang naisip na for guys na hindi makapag-open up sa mga asawa nila o kaya sa partners nila in general. Tapos, mag-open up kayo sa ibang tao na opposite sex. Ano yan? Kumbaga parang recipe for disaster yan.
especially kung marupok ka, and especially kung marupok din yung ino-open up mo. So, totoo. Ayun. So, kung ako sa inyo, kung may partner kayo, mag-open up kayo sa partner nyo, mag-trust kayo sa partner nyo na hindi kayo i-judge. Kasi, kayo lang naman magtutulungan eh. Huwag na kayong humanap ng iba pang pwede pagkwentuhan na potentially magkaroon pa ng lamat sa relasyon nyo. Oo, totoo. Kasi tangina, pag babae tsaka lalaki, mahirap yan. Hindi masyado dapat nag-open up sa ganyan. Dapat sa mag-open up kayo sa, sabi ng comment nito, sa comment ni Marvin Kapuyan eh. Mag-open up kayo sa mga asawa ninyo. Baka puputok ang butsi nyo. Tingnan nyo si Tristan. Tangina, gago. Ito, next na. Ito, yung susunod. Tumagal tayo sa project manager ng buhay na to. Ito, yung susunod, yung minsan, ang hirap nito kasi may mga times na parang yung si Rendon Labador, yung umasenso ka na, pero yung iba na mga dati mong kaibigan, hindi na sila makasabay sa'yo. Tapos, pag yung habang, hindi naman yung point na umasenso ka financially or naging mas mayaman ka na. Ang ibig kong sabihin dito na umasenso is yung parang nagiging responsible adult ka na. Tapos yung mga ibang tao, yung mga dati mong mga kaibigan, hinahanap pa rin nila yung dating ikaw na happy-go-lucky, na loko-loko ka. Tapos, sorry. Hindi, sabi ko sana yung laging umiinom, ganun. Yeah, na lagi kang umiinom, ganyan. Tapos syempre, kunyari lalo na pag may pamilya ka na, ang priority mo yung pamilya mo na eh. Tsaka yung nga, maski pa paano meron kang character development, pero yung mga dati mong mga kaibigan, parang may point na parang hinihila, parang hindi ka nila binibigyan ng chance na magkaroon ng character development. And minsan, pag iniwasan mo naman sila, ang magiging tingin nila sa'yo, grabe to si Tristan, ang laki ng ulo, ang yabang. Kasi ganto, bla bla bla, ganyan. So, sorry na pa bla 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 ako. 1 point. Pero yun nga, parang nangyayari, kung ano yung tingin nila sa iyo before nung iba, nung bata ka pa, tingin nila dapat ganun ka pa rin. Siguro kasi hindi sila naka-move on sa pagiging high school, for example. And they're still living that high school glory. Now that they're already 40. Na parang, tangina nung high school ako, Mr. Pogi ako eh. Mga ganun. Na nandun pa rin sila sa ganung mindset. Yung glory days, no? Oo, na ikaw na tinatry mo na yan, kagaya nito, sabi ni Marvin na character development, maging responsable, maging family man, prioritize yung pamilya. Sila parang inaano nila yun, papakita nila sa iyo, ipaparamdam sa iyo ng mga tao na to na parang may mali sa'yo. Kasi hindi nila ikaw katulad. Ako napunta ako sa ganyang, hindi ko na ipuput into any detail, pero napunta ako sa ganyang sitwasyon eh. Na lahat sila may mga chicks, ganyan, na nagbababae. Tapos pagka ako sasabihin ko, hindi, uwi na ako kasi misis ko nag-aantay eh. O ganito. Ang laging tanong sa akin, paano ko nga mag-aya sa'yo si Elena Darna? Hindi ka ba papayag? Mga ganun. Hindi mo ba, hindi ka ba imposibleng Oo, yung mga ganun na parang, imposible naman yan. Paano kung ganun? Na parang, tapos paparamdam sa'yo nitong mga tao na to na parang, there's something wrong about you. Na ako naramdaman ko yun na parang, tangina, napaka-loser ko. Pero yung totoo pala, sila yung mga loser. Ikaw, hinihila ka lang nila papunta sa level nila. So, ako, unfortunately, nahila ako dun sa level nila. Kasi nga, mabilis ako magtiwala sa mga tao eh. Na parang masyado kong binavalue yung opinion ng mga iba eh. So, yun, unfortunately, napunta ako sa level na yun. Na buti nga, naka-recover naman ako. Nakabalik naman ako. So, well, tinatry ko pa rin bumalik hanggang ngayon. So, anyway, yun. Pero yun yung sasabi mo na, na
may mga group of friends ka na hinihila ka sa direction na, doon sa old self mo, meron din kaming katropa naman na baliktad na ito, recently kasi, nag-birthday sa namin katropa. So, nag-invite kami mga close friends. Tapos meron kami isang close friend na hindi siya masyadong, sabihin natin, hindi siya umasenso sa field niya for whatever reason. So, ini-invite namin siya. Ngayon, hindi siya sumipot doon sa invitation na yon. Biglang nagkaroon siya ng lakad. Basta meron siyang excuse. So, kami naman, siyempre, dahil kami lang naman yun, nag-speculate kami na parang baka kaya siya hindi sumama sa amin kasi baka akala niya aasarin namin siya, mamaliitin namin siya dahil parang ano ba yan, ganyan ka pa rin, walang nagbago sa'yo. Kumbaga, kung ano ka in the last 20 years, ganun pa rin yung in reality, hindi naman. Siguro, may mga friendly banters kami, pero hindi namin iti-take yung banter namin to the point na sobrang ma-offend siya. Especially, yung alam namin situation niya na hindi naman siya masyado nag-progress dun sa, sabihin natin, passion niya. Yun. So, yan yung feeling ko reverse lang sa'yo. Kasi kami yung nagkaroon ng character development na hindi masyadong mapang-asar. Tapos yung isang friend naman namin, yung naiwan na, hindi, aasarin lang ako ng mga kupal na to. So, yun. Siguro kasi yun, sumisigaw doon yung insecurity niya eh. Potential. Diba? Oo, pwede. Siyempre, mas sensitive. Pagka mas insecure yung tao, mas sensitive sila eh. Ito, basahin ko lang yung comment. Ito, ni Liam Gabriel Lumitaw Sanchez. Minsan kasi hindi nila naiintindihan na hindi ka naman talaga nagbago. Nagbago lang ang priorities mo. Tapos usually, ang ending, sila ang nagbabago ng pakikitungo sa'yo. Tama, yun din. Isa pa yun. Tama naman ang sabi ni, ito, sabi ni AIDS Tolentino, ang aking kapitbahay. Buti na lang, hindi ako yung tropa mong yun, Tristan. Oo, tama. Pero ito, isang example to, si AIDS, meron tong katropa. Ganun din. Gusto rin niya na maging successful lang din yung isa niyang katropa. Pero yun nga, nangyari. Siyempre, nagbibigay ka ng konting payo. Pero nangyari, hindi nila nagugustuhan yung pagpapayo mo eh. Kahit na for the good naman yung gusto mo para sa kanila. Pero pag once yung insecurity ng tao nagsusumigaw, mahirap siyang bigyan ng payo or mahirap magsalita ng maski anong or magbigay ng maski anong comment eh. Ayun, yun lang. Ito, si JJ. Titi, paano kung mag-guest sa inyo si Madam Ogby para perspective naman ng LGBT? Pero alam mo, JJ, minessage ko na yan. Hindi nga sumagot eh. Tsaka yan, malamang yan, may bayad yan. Umpisa pala ng tatayhood. Umpisa pala ng tatayhood. Sisenda na ni Tristan niya ng mga pictures niya. Para mahikayat na mag-guess. Pero yung mga ganyan, may bayad dyan. Kaya dapat tinutulungan nyo kami para may pambayad kami sa mga sinasuggest ninyong guest sa pamamagitan ng pag-support ninyo sa www.patreon.com/papapatreon. Yan. 7 days trial naman eh. Kaya okay lang yan. Tsaka ito promise, magpo-post na talaga kami doon sa Patreon page namin. Nakakalimutan lang namin eh. So, yan. Next, Ingo. Ito sobrang relate ako sa isang bagay na to. Dahil naalala ko, ito guys, na-experience nyo na ba na ang dami mo ng problema, ang dami mo ng iniisip na biglang maiiyak ka na lang sa habang nag-drive or habang nagtatrabaho. Kasi ako na-experience ko yan nung 2 years old, 2.5 years old pa lang si Sven bago siya ma-diagnose na may autism Dahil may hinala na ako na autistic siya Tapos bigla-bigla na lang luluha na lang, iyak na lang ako. Yung biglang luluha na lang yung mata ko. Tapos kahit nag-drive ako, so parang kahit na gusto kong tumambay na lang, gusto kong magpahinga, gusto kong magbakasyon ng 1 linggo or walang gawin ng 1 linggo, hindi pa pwede yun.
Kasi hindi naman humihinto yung buhay kahit malungkot ka, kahit basag ka. Hindi din humihinto ang paniningil ng bills kahit na sobrang down mo sa sarili mo. At especially, yung demand tsaka yung need ng partner mo or ng anak mo, andun pa rin kahit na sobrang down mo sa sarili mo, kahit sobrang depressed mo. Masakit man sabihin, pero walang pakialam yung anak mo during that time na down ka. Kailangan mo pa rin alagaan kailangan mo pa rin matugon yung pangangailangan ng iyong pamilya. Parang ito, kunyari, bibigay ko example na to Sinasabi mo, walang pakialam yung anak mo. Totoo yan. Kasi, wala na akong pera. Papakitaan ako ni Rocco. Kasi si Rocco natuto na siyang mag-eBay. Okay. Putang ina, natuto siyang mag-search sa eBay. Oo. Papakitaan ako ni Rocco. Tatay, look. Yung original price nito, $500 to. Ngayon, $200 na lang. Pwede mo bang bilhin? Makakatipid ka ng $300. Makakatipid ka ng... Ganun mag-sales talk si Rocco we're gonna save $300 if we bought this from eBay. Ganun yung... Ako naisip ko, tangina, pwede salesman to So, yun yung rani niya. Na parang sabi ko, ni Rocco, wala akong pera Ano siya, mainis pa siya. Parang, what are you talking about? You don't have money. But you have a job. Ganun yung thinking niya, but you have a job. Na parang naisip ko, tangina naman, batukan kita. Na parang minsan iniisip mo na yung mga kailangan mong bills na bayaran. Kagaya sabi mo hindi hinto yung buhay kahit basag ka na, kahit napakadami mong problema. Yung work, they will still expect you to show up. They will still expect na you perform kung ano yung binabayaran nila sa iyo. Wala silang pakialam So ikaw naman, kailangan mong gawin yun. Kasi lahat yan parang may domino effect Na pag hindi mo ginawa ito, mawala kang pera. Pag wala kang pera, wala kang pambayad ng Netflix mo, wala kang pambayad ng Viva Max or whatever. So, kailangan mo laging mag-show up. Especially sa ating mga kalalakihan laging we always have to parang meron tayong facade na pinapakita na dapat we should always be strong, we are invincible, na parang ang hirap maging vulnerable kahit for just 24 hours. Or maybe sabihin mo kahit na even for just an hour of being vulnerable, napakahirap. Nagagawa ko lang yan sa misis ko. Na parang yung vulnerable side ko, nakikita niya lahat. Nasasabi ko na parang, ito yung naarap ako, ito yung ganito. Although, ang reklamo ng misis ko, never daw akong umiyak. Sabi niya, never daw akong umiyak pag nag-aaway kami or na never ko daw siyang iniyakan. So, sabi ko, hindi kasi ako mabilis umiyak. Talaga. So, parang yung sinasabi niya na... namatay yung kapatid mo, di ba? Hindi umiyak Nag-joke pa nga ako Pero anyway, so yun yung ang hirap lang sa atin. Na siguro sa ating mga lang din, sa mga nakikinig lang din, kung may hindi pa pala tayo tapos, may isa pa pala tayo. Pero yun nga, sa atin lang, isipin lang natin laging diretso lang yung laban. Walang magki-care sa sarili mo kung hindi ikaw. So, kung wala kang makausap, basta laban lang. Hindi mo dapat yan pinapabayaan yung sarili mo. Yun. Next tayo. Next. Dahil nga, kung mapapansin nyo, may kaming mga kalalakihan na may provider mindset, kasi nga provider. Ang number one stressor namin pera. Kasi siyempre, paano namin kayo mabibigyan ng magandang buhay, ng komportableng buhay? Kahit komportableng buhay na, wag na yung makakapunta sa kung anong bansa. Pero at least makapag-aircon kayo ng hindi iniisip kung na mapuputulan ng kuryente. Parang sa amin, iniisip namin, paano ba namin palakihin yung aming
Burat. Income. Ay, oo. Tatayod to. Teka. Okay. Tatayod. Okay, sige. Yung income, either lumipat kami sa ibang trabaho or kung sa sitwasyon namin dito sa Pilipinas, kumuha kami ng sideline. Sideline na nagpapadagdag ng income. Kasi nga, siyempre, parang ang hirap ng buhay ngayon. I'm sure din hindi siya isolated sa Pilipinas. May mga ibang bansa din na meron din sariling economic crisis. Pero focus muna dito sa Pilipinas kasi si Tristan mag-focus na din sa ibang bansa. Pero dito sa Pilipinas, parang ang hirap din na parang kailangan mo din mag-isip kung paano ka makatipid without compromising yung lifestyle nyo or yung comfort nyo na lang, at least yung comfort na lang. So, yun, isa sa mga palaisipan na paano ka magnegosyo, paano ka magsisimula magnegosyo na either sapat or may konting sobra ka lang sa iyong kita in terms of babayad ng cost of living kung ika nga. So, kayo ba? Lalo na kung may anak ka. Well, ako para sa akin nga, hindi nga siya nagdidepende sa bansa. Kahit regardless kung nasaan bansa ka pare-pareho tayo ng problema Yung kahit gaano kang kasipag, kahit gaano kang masunurin sa office mo and you show up every day, parang pa rin yung sweldo mo parang palaging kulang pa din. Pwedeng may iba yan, yung mga ibang nakikinig. Pwede sabihin, kasi yung lifestyle ninyo hindi nyo binabago. Yun nga kasi gusto mong ma-maintain yung current lifestyle ng pamilya mo, ng mga anak mo. Pero yun nga, ang hirap kasi dahil nga sa inflation, tumataas yung mga bilihin. Kaya lahat ngayon, parang lagi mong naiisip, pucha, dapat yata meron akong, yung kumbaga sa game, yun, dapat lagi kang may side quest na tulad ito. Magpapa-level up ko muna bago ka punta sa main boss. Yun, tama mismo. So, parang mga ginagawa ngayon ng mga tao, yung nag-online selling. Ako, kung meron man akong gustong bilhin na gamit, kailangan meron muna akong ibentang ibang gamit sa Facebook Market. Ganyan. Tapos content creation, yung iba, nag-i-investment. Hindi naman dahil greedy lang naman tayo Ang lang naman dito, ang punot dulo lang naman natin dito lahat. Kaya we always want more. It's because we just want more for our families. Para sa magandang buhay ng mga anak natin, ng asawa natin, mabigay natin yung gusto nila. Lahat naman yan, ang punot dulo naman yan is yung pagmamahal natin sa pamilya natin Hindi dahil greedy lang tayo. So, yun. At sa mga listeners, iba yung gusto namin maging komportable yung anak namin sa gusto namin maging komportable yung 10 henerasyon pagkatapos namin. Ibang usapan na yun pag gano'n quote-unquote greedy yung mindset mo na 10 henerasyon yung gusto mo. Flood control na yun. Ayan, sabi ni Mark Reyes, nakapagod din kapag naging proud yung mga lalaki kahit konti about yung efforts natin to be a provider overly woke opposite gender always call it as bare minimum. Kaya madaming passive men, herbivore males. Ngayon ko lang narinig yung term na yun in these modern times kasi laging naka-question ang masculinity, laging na-downsize yung effort to be a man. Totoo yan. Actually, totoo yan karamihan ng mga ngayon, yung sa mga social media na ganyan, na parang minsan, pag sinabi mo lang naman yung mga efforts mo, laging sasabihin, masyado kang yung masyadong sa lalaki, yung masyado kang mayabang, misogynist ka, na hindi mo, kaya rin naman naming mga babae yan, kaya rin naman naming mga LGBT yan. Hindi mo naman kino-compare yung sarili mo sa kanila Sinasabi mo lang kung ano yung ginawa mo Pero madalas, pag sinabi mo yung mga ginawa mo, sasabihin ng mga tao, ng mga iba, na yan naman dapat na ginagawa mo talaga But why are you bragging about it?
Kasi minsan, kailangan mo lang din naman siyang ilabas eh. Kailangan mo lang din siyang sabihin eh. Kasi yung iba, hindi nila nakikita eh. Kasi feeling nga nila, that's the bare, yan yung, kumbaga dapat ginagawa mo yan. Kahit minsan, yung ginagawa mo is parang ano ka na, always going the extra mile ka na. Pero sasabihin pa rin ng iba, hindi nila yan i-appreciate. Sabihin niyan, yun yung dapat na ginagawa mo. That's expected of you kasi lalaki ka. Oh. Dapat hindi ganun. Dapat matanggal yung mindset na ganun. Tsaka ano din yun iba din yung mindset na dapat ito ginagawa mo dahil lalaki ka sa galing mo naman. Dahil tatay ka, ginagawa mo yan. Example na yan is yung pagpapalit ng diaper. So, i-normalize natin na yung mga tatay na puno din sila magpalit ng diaper. Feeling ko yun yung pinaka-bare minimum nila magpalit ng diaper tsaka magtimpla ng gatas ng formula kung naka-formula. Oh, tama. Mismo. Ayan. Tristan, ano ba yung message mo? Siguro ako, sabihin ko lang sa mga nakikinig, mahirap talaga yung adulthood. Pero hindi naman ibig sabihin nito na may mga challenges, hanggang dito na lang tayo. Kung feeling mo stuck ka, madalas turning point yan or nire-redirect ka lang. So, pwede na malunod ka sa cycle or pwede magtayo ka ng bago para kumbaga, pwedeng malunod ka sa cycle or pwede rin naman na, nawawala ako na baguhin mo yung cycle. Hindi madali, pero hindi imposible para magbago. Isang oras yata recording natin. So, sa tingin ko, next time na lang tayo magbasa ng comments. Salamat mga papa. Salamat mga papa. Oy, okay. Bago tayo magtapos pala, salamat nga pala sa mga nanonood ng live dito. Ngayon lang kami nakatagal ng 1 hour at buti kahit na matagal kami ng 1 hour may nag-stick pa rin ng more than 10 viewers. Sila Lance, salamat kila Lance, kila JJ, kila Aling Leonis, kila Masa, kila Neil, kila Trisha May, kila Mark Reyes, sino pa ba? Sila Carl, si Rex, biglang awa, si Marvin Capuyan, sino pa ba? Si H. Tolentino, yep. Ayan, at kung sino pa yung mga si Mark Reyes ba nasabi mo na? Tsaka si Marvin Capuyan. Si Liam Gabriel, Lumitaw Sanchez. Yun. Kaya yun. Salamat sa inyo. Oy, recording pala recording bukas kay GB. Kaya kung gusto nyo humabol, mag-Patreon lang kayo sa patreon.com/papapatreon. Yun. Sige, bye guys. Bye guys.